Grabe. Mantakin mo, 3-in-1. Oh. Hindi, baka sabihin nyo naman, Banat Bay, meron bang ebidensya yan? Ha? Baka naman di naman totoo yan. Baka naman yung picture na yan. Hindi naman nangangampanya. Alam mo, Trillanes, ikaw talaga ang pinakakatatawanan na kandidatong nakita ko. Wala talaga eh. Alam mo ko sa'yo mag-retire ka na. Laos ka na eh. Hindi, totoo. Laos ka na. Hindi ka na dapat kumakandidato. Dapat sa'yo, nagpapahinga na lang, spend time with your family, spend time with your loved ones. Ganun na lang gawin mo. Relax ka na lang. Masyado kang toxic eh. Isa ka sa mga nagpapatoxic sa politika sa Pilipinas. Kung mag-resign ka na lang siguro, mas maganda pa, di ba? I mean, mas maano pa mga tao. Matutuwa pa siguro yung mga tao pag nag-resign ka. Nag-retire ka. Di ba? Matutuwa pa siguro yung mga tao. Ay, salamat, nag-retire na yung toxic sa politika. Ganon, di ba? Ito, katatawanan ni Trillanes. Ewan ko nga ba talaga ito si Trillanes. So, iba talaga ang pag-iisip nitong Trillanes na ito. Ginawa pang lamay ang Caloocan. Hay nako, Trillanes. Ganito ang treatment ni Trillanes sa mga taga-Caloocan, ha? May papakita lang ako sa inyo. Ito ha. Ganito. Para lang baka sabihin ninyo, ginodyo ko kayo. Ayan, ginawa pong lamay ang Caloocan. Ayan po ang pinamimigay ni Trillanes. Eto talaga si Trillanes, nilimusan po ang mga taga-Caloocan, bantakin mo, namimigay ng isang sachet ng kape. Grabe naman, Trillanes. Ano ba nakakala mo sa mga taga-Caloocan? Walang pambili niyan. Pambira, oo. Hindi alam mo, hindi kasi sana kung tatakbuhin mo lang yung mga nasa babang posisyon, pero mayor ang itatakbo mo, tas yan ang pamimigay mo. Ako nagtatanong lang sa inyo mga taga-Caloocan, ha? Ito po'y pang-iinsulto ho sa inyo. Nung nakita ko ito kanina, sabi ko, ano ba namang klaseng pang-iinsultong ginagawa nitong Trillanes na ito sa mga taga-Caloocan? Mantakin mo, limusan kayo ng kape. Ano to, lamay? Ha? Grabe talaga, hindi ko talaga malubos maisip kung bakit ganyan ang treatment ni Trillanes sa mga taga-Caloocan. Talaga bang mababa ang tingin ni Trillanes sa mga Hindi, ako kasi naisip ko, isa lang eh. Ang naisip ko dyan, wala ho talaga sa sa touch, wala sa kaalaman ho itong si Trillanes, ha? Wala ho siyang alam mo yun, hindi niya alam kung anong tunay na nangyayari dyan sa Caloocan. Kaya naman ang kanyang pinamimigay hindi ko nga alam, pinamimigay ba ang tawag dyan o nililimus? Parang nililimusan mo yung mga tao dyan eh. Bigyan mo naman ng kape, pambira. Buti pa si Mocha, binibigay. Cookie ni Mocha, ano lang yun, konsehalo lang ang tinatakbo ni Mocha sa Distrito 3, pero at least naman ang binibigay niya, cookie. Di ba? Hindi ko naman siya nilala itong 3-in-1 ha, pero inumin ito ng mga nasa lamay di ba? Ewan ko ba magkano lang ba 3-in-1? Mantakin mo magkano kaya 3-in-1? Hindi ko kasi alam pero sigurado ko mura lang yan. Yan ata ang pinakamura ngayon yan ang pinakamurang pwedeng gawing ulam. Papainit mo sa tubig tapos ihahalo mo sa kanin, pwede na yun. Ganun ba ang tingin mo talaga sa mga taga-Caloocan? Mga hampas lupa? Oo naman yung mga taga-Caloocan yan. Mantakin mo, ganyan ang tatakbong mayor sa inyo. Hindi, alam nyo, eto baka naman sabihin nyo, Banat Bay, buti nga nagbigay na Buti naman nagbigay. Mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo. Naintindihan ko sana kung isang ordinaryong citizen si Trillanes. Sana kung isa siyang ordinary citizen. Kunwari, isang ordinary citizen na merong pusong magsilbi sa bayan, wala talaga siyang pera
at gusto niya makatulong at gusto niyang kumalat ang kanyang pangalan, siguro okay, matatanggap ko pa kape. O sige, okay yun. Pero pambihira, naging senador ka na't lahat. Nakakuha mo na, sabi nga ni Pangulong Duterte, ano mang ginawa niyo doon sa ukod? Di ba? Di ba? Pambihira. Tapos, yan lang. Yan lang ang ibibigay mo, pambihira ka naman, oh. Talagang ang kapal ng mukha mo, nilagyan mo pa talagang mayor, ano? Hindi, alam mo ba't nilagyan ng mayor? Kasi bawal pang mangampanya ngayon, di ba? Kaya nilagyan niya ng mayor, pambihira. Yan. Parang sinisimplihan lang niya yung pangangampanya. Tapos nilalagay mo pa yung talunan mong party list sa baba, yung Magdalo. Di ba? Isa ba yan? Kamusta na ba yung yung dating bida-bida din dyan sa Magdalo party list na yan? Kamusta na nga ba? Di ba? Anyway, hindi nakapasok yan ata ng mga nakarang eleksyon eh. Ngayon, gusto nyo na naman papasukin dyan. Di ba? Ewan ko supposedly, samahan dapat siya ng mga retired na mga sundalo, pero bakit tila atang wala kayong kaimik-imik yung Magdalo party list na yan, walang kaimik-imik pagdating laban sa mga komunistang nasa kamara, diba? Yung mga NPA supporter dyan sa loob ng kamara, dapat yan ang kinokontra ninyo dahil kayo supposedly Magdalo, kayo'y mga dating mga sundalo, dati kayong nasa AFP, pero anong ginagawa ninyo? Namimigay ng kape, pambihira. Mantakin mo, Mayor Trillanes, ha? Ang sagwa talaga pakinggan. Mayor Trillanes. Ang sagwa. Mayor Trillanes, councilor na ito, councilor na pangalawa, councilor na pangatlo, councilor na pangapat, Magdalo party list. 6 kayong dyan, 6 kayong nangangandidato dyan. Hindi nyo naman sinasabi, pero gayon pa man, obvious naman. 6 kayo dyan. Pantakin mo, bibigyan nyo lang isang kape. Ayop naman. Ang ibig lang sabihin niya, mga kababayan, kayong mga taga Caloocan, kayo'y mga hampas lupa. Yan ang treatment sa inyo. Yan ang treatment sa inyo ni Trillanes, ha? Mantakin mo. Yan. Ganyan ang sa inyo. Ganyan ang treatment sa inyo na para bagang anong tawag doon? Namamalimos sa inyo. Ganyan. Payag ba kayo? Ganyan ang may tawag nga diyan yung yung poverty horn. Mayroon banggitin, baka mamaya ma-AI tayo, sabihin naman ng YouTube tayo nagpo-promote ng horn, di ba? Kaya poverty horn na lang. Di ba? Grabe. Mantakin mo 3 in 1. Hindi, baka sabihin nyo naman, Banat Bay, meron bang ebidensya yan? Baka naman di naman totoo yan. Baka naman yung picture na yan hindi naman nangangampanya. Do not challenge Banat Bay. Kasi if you challenge Banat Bay, definitely tayo ay magsasalita. Ito. Papakita natin yung video. Yung video na talagang nag-iikot na si Trillanes. Ito. Pasok. Ito, ayan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan dito po sa Barangay 42. Grabe yung mga nasa likod nyo. Talagang mga naka-shades. Talagang mga security, mga pulis ba yan? Mga sundalo ba yan? Mga gangster ba yan? Ano ba yan? Trillanes? Nagpunta ka ba dyan para mangandidato o nangampanya o pumunta ka dyan para manakot? Hindi, sa bagay, alam mo, sabi nga nila, eto, ewan ko kung totoo ito, i-comment nyo kung totoo ito, yung mga tapang-tapangan, yan yung pagka naglakad, sobrang daming security, di ba? Para bigyan ng impression ang tao na mga makakakita sa kanya na astig siya, ganyan. Para gusto niya yung maraming kasama lagi, maraming balalay. Para yan daw ang mga katangian ng mga duwag.
Ewan ko kung totoo yan, ha? Kung sinasabi nila, ganyan ang katangian ng mga duwag na tao. Yung pag naglakad, talagang punong-puno ng security. Hindi natin alam, ha? Di ba? Para yung imahe mo mukhang astig tignan, no? Tignan mo mga kasama niya, ha? Di ba? Tuloy. Mabuti. At andito po kami, ang ating Trillanes. Naku, mukhang feeling ko sobrang daming nanonood dito. Feeling ko talaga dinagsa ng tao to kasi yung security niya parang pang PSG datingan di ba? Di ba? Parang, ready kayo, ha? Sobrang daming taon to, ha? Baka maano tayo dito, ha? Ready kayo, ha? Ready tayo lahat, ha? Delicates to, mga tropa. Delicates to, sobrang dami ng tao dito. Baka magkagulo dito. Yung amo natin si Trillanes, pagkaguluhan dito. Baka ganyan ang datingan yan, di ba? Tingnan nga natin kung talagang maraming tao dyan. Tingnan natin, ha? Para bisitahin po kayo at ipamalita ang nalalapit na pagbabago na darating po sa ating mahal na lungsod. Ano daw, panggagago? Pagbabago daw, pagbabago. Ha? Yung slogan mo, Trillanes, halatang halata na ikaw ay obsessed sa mga Duterte, ginagamit mo pa yung salitang pagbabago. Yan ginamit natin Pangulong Duterte yan. Laos na yan. Ha? Nagamit na yan Huwag mo nang anuin yan. Di ba? Ganyan din ang nangyari sa administrasyon natin ngayon. Yan din ang ginagamit Tuloy-tuloy yung pagbabago. Wala nangyari, nanggago lang. Di ba? Tuloy natin. Ang Caloocan. Gusto po ba natin yun? Grabe, dagsa tao. Ang daming tao, daming sumagot, ha? Tuloy natin. Pagbabago po, bakit? Dahil po napag-iwanan na ang ating lungsod dito po sa buong Pilipinas. Napag-iwanan na daw ang ating lungsod dito sa buong Pilipinas. Naku, baka may survey itong ilalabas. Mahilig mag-imbento to ng survey. Baka may survey ilalabas to na napag-iwanan na daw ang Caloocan. Antayin natin yung yung statistic nga. Kung totoo nga bang napag-iwanan na ng Caloocan. Kasi siyempre, if you are accusation mo ay nahuli na ang Caloocan, ibig sabihin meron kang statistic na nahuli na talaga ang Caloocan. Tingnan nga natin kung nahuli na talaga ang Caloocan. Ang Caloocan po ang isa sa pinakamayamang lungsod sa buong. Ayan, pinakamayaman lungsod daw sa buong lungsod sa Maynila, ang Caloocan daw. Anong ebidensya mo? Anong ebidensya mo? Tingnan natin. Malay mo, sa dulo may sabihin siya. Pilipinas. Pero dito po sa atin ang may pinakamaraming mahirap. Pero ang pinakamaraming mahirap, magulo yun, ha? Pero naguluhan ako dun, ha? Bantakin mo. Dito daw sa kanila ang pinakamaraming pinakamayaman pero pinakamaraming mahirap. Magulo. Sige. Kasi pagka mga ganyan na akusasyon mo, dapat may pinapakita kang ebidensya. Kung mayaman talaga yung lungsod, tapos pinakamahirap pala, dapat may papakita ka sa statistic na ganito. Halimbawa, di ba, yung tayo, nangangampanya tayo. Hindi naman nangangampanya. Sinasabi natin na gusto natin ibalik si Yorme sa Maynila. Bakit? Kasi meron tayong survey na lumabas na isa sa pinakadelikadong city ngayon ay ang Maynila. Di ba? Meron tayong pinapakitang survey. May statistic tayong pinakita. May ebidensya tayong pinakita. Dapat, Trillanes, kung inaakusan mo ang Caloocan na mayaman pero ngayon pinakamaraming mahirap, asan ang ebidensya mo? Asan ang statistic mo? Ha? Asan? Trillanes? Hindi, malay mo ilalabas yan mamaya. Yun po ang nakakalungkot dahil ang yaman ng Caloocan po ay pinubuksan ng ilan. Grabe. Yan po ang babaguhin ng Team Trillanes. Ang daming tao. Ang daming tao. Grabe yung dagsa, as in dagsa yung mga tao, Grabe, talagang punong-puno ang tao, Po ay pinubuksan ng ilan. Yan po. Dali, 1, 2, 3, 4, 30. Oh, 35. Wala pa siguro, mga 20 lang siguro.
Ang bira, punong-puno ng tao Grabe Baguhin ang T. Trillanes, Oh. tatanggalin po natin ang corruption sa City Hall na sa ganun ang yaman ng Caloocan ay diretso po sa inyo, mga mamamayan ng Caloocan. Grabe, punong-puno. Naman po sa ating mga kababayan dito po sa barangay Baka siguro kaya pumunta pa yung mga yun dyan kasi kailangan namin magmerienda ng 3-in-1. Hindi tayo kay Trillanes ng 3-in-1. Pang merienda rin yun pang laman tiyan din yun. 3-in-1 tapos sausawan mo na lang ng kanin. dito. Kamusta po kayo? Mabuti. At andito po kami, ang Team Trillanes, para bisitahin po kayo at ipamalita ang nalalapit na pagbabago. Grabe tong Trillanes ito, hindi pa sumisikat, laos na. Trillanes, di ka pa sumisikat, laos ka na. Wala ka na naloloko ngayon, ano? Hindi kasi dati marami pa siyang naloko kaya nga siya naging senador kasi naniwala sa kanya na meron talaga siyang pinaglalaban, na talagang matuwid siya, pero nung ni-reveal ni Pangulong Duterte yung mga kalokohan niya, wala nang naniwala sa kanya. Yeah? Nung pinakita ni Pangulong Duterte yung sabit-sabit niyang pamamahala, wala na naniwala sa kanya. O, ito na nangyari ngayon. Pinupulot na siya sa kungkungan. O, ako, papuputol ko itong ano ko. Ha? Sa tingin nyo mananalo ito? Sige nga, kung kayo taga-Caloocan, komento nga kayo sa baba. Ito ba ang tao na sa tingin nyo mananalo sa Caloocan? Ha? Mag-komento kayo sa baba, para malaman natin, sabi ko nga dito, kahit nga tumakbo sigurong barangay captain to, di pa manalo to Maganda siguro, Trillanes, alam mo, takbuhin mo, PTA, President. Baka ma-intimidate pa sa yung mga teacher doon. Saka mga magulang. Pero dito, parang kung ganyan ang nanonood sa'yo. Mas marami pang nanonood kay Mocha kaysa sa'yo Bira ka naman, Darating po sa ating mahal na lungsod ng Caloocan. Gusto po ba natin yun? Pagbabago po, bakit? Dahil po napag-iwanan na ang ating lungsod dito po sa buong Pilipinas. Wala man lang pinirisintang ebidensya sa sinasabi niya, no? Ang Caloocan po ang isa sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas. To be safe, hindi niya sinabing pinakamayaman. Ang sinabi niya, isa sa pinakamayaman. To be safe nga naman. Para bakit? Mas mayaman ng ibang mga lugar. At least, hindi man siyang pinakamahirap. Pag sinabi mong isa sa pinakamayaman, lahat na ng mayaman. Una, di ba sabi niya, pinakamayaman, biglang binawi niya, isa sa mga pinakamayaman. Playing safe si kuya Naku talaga ikaw, Trillanes. Yung mga style ng buladas mo, kala mo may naniniwala pa sa'yo. Alam mo, yung itsura mong yan, feeling mo talaga, meron ka pang napapaniwala, tuloy. Pero dito po sa atin, may pinakamaraming mahirap. Yun po ang... Asan yung statistic mo na talagang pinakamaraming mahirap dyan? Dapat ipapakita mo. Ganun dapat. Pag ikaw ay magbibigay ng statement, meron kang supporting evidence or documents to to make your argument strong. Parang wala ka namang pinakita Kalungkot dahil ang yaman ng Caloocan po ay pinubuksan ng ilan. Yan po ang babaguhin. Binubulsa lang daw ng iilan yung yaman ng taga-Caloocan. Paano mo nalaman? Hindi. Sabi nga, it's easy to accuse, pero napakahirap patunayan ng accusation. Pangalawa, di ba sinabi ko na sa inyo yan? Sinabi ko na sa inyo na itong tao na ito, simula pa lang ng pangangandidato, nagiging toxic na. Diba? Kasi nga wala namang ginawa yan Nung sa senador yan, ano ginawa niya? Nang away ng mga senador. Lahat ng senador, inaway niya.
Di ba? Karamihan na senador doon. Inaaway nito ni Trillanes. Ayan na naman siya. Kakandidato na naman sa pangalan ng pang-aaway ng ibang tao. Trillanes, ako nagtatanong lang naman. Idol mo ba ako? Idol mo ba ako? Talagang gusto mong bumabanat sa kapwa mo? Banat ka ng banat eh. Gumawa ka na lang ng sarili mong channel, mag-vlog ka na lang, tawagin mong Banat 3. Diba? Eh kasi yun naman ang ginagawa mo, hindi ka naman nangangampanya, di ba dapat anong gagawin mo? Pag ikaw nangangampanya o ikaw ako ganito gagawin ko, ito ang aking plano, ito ang aking programa, pasok mo pa lang, hindi, mga kurap sila. Wala. Kayo pinakamayaman pero isa kayo sa pinakamayaman pero pinakamahirap kayo. Isa kayo sa pinakamayaman pero mahirap kayo. As binubul siya ng korupsyon. Bantakin mo kasi simula pa lang nito mangampanya, toxic na kagad. Kasi simula pa lang mangampanya, nangaaway na kagad. Paano ba pag nanalo ito? Walang ginawa ito kung hindi awain pati mga councilor niya, pati vice mayor niya. Di ba? Ganito ba gusto? Hindi ako, nagtatanong lang ako sa marami ba tayong mga banateros dyan ng taga-Caloocan? Mga banateros sa taga-Caloocan, comment nga kayo, i-share nyo nga ito. Ganito ba ang klaseng gusto niyo yung mayor? Ha? Yung nangaaway kagad? Walang ginawa kung hindi mang-away? Vlogger ka talaga dapat, Trillanes. Hindi ka dapat mang-mayor. Ang Team Trillanes, tanggalin po natin ng corruption sa City Hall na sa ganun ang yaman ng Caloocan ay diretso po sa inyo, mga mamamayan ng Caloocan. Daming naniwala, no? Wala pang 30 nagpunta dyan. Sigurado ko yung kalahati dyan, nakaupo lang sa labas. Alam mo yon, yung tumambay lang sa labas. Kasi marami, ayan ugali ng mga Pilipino. Siyempre, minsan masikip yung bahay, mainit. So, tumatambay sa karsada. Di ba? So, malamang sa malamang, yung 30 na nagpunta dyan, yung 20 dyan, nasa labas lang ng kalsada, tumatambay lang. Tapos siguro, bigla napadaan to si Trillanes. Halika, ano tayo? Magsalita tayo. Ang bira, oh. Alam mo, Trillanes, ikaw talaga ang pinakakatatawanan na kandidatong nakita ko. Wala talaga eh. Alam mo ko sa'yo mag-retire ka na. Laos ka na eh. Hindi, totoo. Laos ka na. Hindi ka na dapat kumakandidato. Dapat sa'yo, nagpapahinga na lang, spend time with your family, spend time with your loved ones. Ganun na lang gawin mo. Relax ka na lang. Masyado kang toxic eh. Isa ka sa mga nagpapatoxic sa politika sa Pilipinas. Kung mag-resign ka na lang siguro, mas maganda pa, di ba? I mean, mas maano pa mga tao. Matutuwa pa siguro yung mga tao pag nag-resign ka, nag-retire ka. Di ba? Matutuwa pa siguro yung mga tao. Ay, salamat, nag-retire na yung toxic sa politika. Ganon, di ba? Tuwan-tuwa siguro yung mga tao eh. Alam mo yung style mo may mga bodyguard pa. Kala mo naman nakakatakot ka, ha? Hindi, kasi style ni Trillanes yan, yung feeling matapang na wala ka dang ganyan, no? Ay! Parang may kanta dyan eh. Sabi ko na, ganun maglakad yun eh. Tapos may mga security pa. Kala mo naman nakakatakot ang datingan mo, Trillanes. Wala na naniniwala sa'yo. Sus! Magpahinga ka na lang. Hindi, magpahinga ka na lang talaga. Mag-retire ka na. Ha? Medyo ano ka eh, mag-vlog ka na lang. Gumaya ka na lang sa iba. Mag-vlog na lang. Hindi ko naman nilalang yung pagbablog, ano? Pero kasi yung style nito, ganun eh. Kaya, hindi ba dapat ito magpolitika eh? Ha? Ako nga, nagtatanong ako, bakit kaya? Ito, tanong lang naman, bakit kaya? Yeah? Bakit kaya itong si Trillanes hindi na tumakbong senador? Di ba? Pwede naman siyang tumakbong senador kasi itong past 3 years, wala naman siya sa Senate. Olat siya. Dahil nag-olat siya doon sa last na kumandidato siya, olat siya. So ibig sabihin,
pwede siyang tumakbo senador. Bakit kaya siya hindi tumakbo senador? Sa tingin nyo? Ako, isa lang inala ako. Walang gustong tumanggap sa kanya. Doon siya sa oposisyon, ayaw din sa kanya. Doon siya sa Pinklawan, tinaboy din siya. Kay Marcos, ayaw din sa kanya. Wala talaga Wala may gusto Malabo naman kay Duterte. Di ba? Ako, hinala ko lang naman yun. Baka talaga kaya hindi tumakbo senador yan. Wala na may gusto sa kanya. Kaya kung kandidato na lang ako mayor. Ay, naku naman. Trillanes, retired ka na lang. Mag-retire ka na lang. Oh, sige na. Sige na, mabawasan naman ng mga toxic na toxic na, hindi corrupt. Wrong term. Mabawasan ng toxic na mga opisyal ng gobyerno. I stand correction. Baka mamaya, na naman to si Trillanes Hindi. Mali yung word ko. Mali. So, sana para mabawasan na yung mga toxic na mga politiko, huwag ka na lang magtumakbo, mag-retire ka na lang. Tulog ka na lang sa bahay. Anyway, marami ka naman na naipon. Sigurado ako dahil nag-senador ka na. Pahinga ka na lang. Alam mo, Trillanes, nobody wants to hear your opinion. That's the truth. Magising ka na. Magising ka na sa katotohanan. Tanggapin na. Tanggap na pag may time. Tanggapin mo na nobody wants to hear your opinion. Nobody needs your service in the government. Sige na. Mag-retire ka na. Okay ba yun? Okay. Maraming salamat po. Kung po si Banat Bay, kita-kits ulit tayo. Bye-bye!